Magandang buhay sa inyo mga chismakers. Eto, papasok na naman po pala tayo sa ating trabaho. Kasalukuyan ako'y naglalakad ngayon. Sa oras na ito, pupunta pala po tayo sa ating grocery. So, samahan nyo ako. Mag-grocery tayo ngayong araw na ito. Ito yung aking simple at konting grocery day for today. So, ngayon, sa kasalukuyan, ayan, umaakit na ako sa escalator pala. Itong escalator na to, alam nyo, napakadelikado nito. Marami na ako napanood na video na nalaglag sila sa escalator, naipit yung paa nila, yung nakakatakot. So mag-ingat-ingat po tayo sa paghakbang ng mga escalator na yan kasi hirap talaga, di ba? Hindi mo alam yung disgrasya. So, ngayong mga oras na ito, nilalakad ko pala ang papunta sa grocery. So, samahan nyo na ako dito sa aking pag-grocery ngayon. Konti lang yung pamimili natin dito kasi isang basket lang ang kukunin natin. So, magbibigay ako ng mga tips kung paano kukunin. Sa mahal ngayon ng mga bilihin, alam nyo ba, itong mga apple na ito, 4 na piraso lang ay 200 plus na. Ganun na kamahal talaga ang bilihin. Halos nung una naman panahon, alam nyo ba, nung nasa 15 pesos lang yung apple, 25, ganun, hanggang naging ngayon, tignan nyo, imagine 50 pesos na ang isang apple, kung apat di 200 plus, so, yun, napakamahal na. Imbis na gusto mong kumain ng mga prutas ngayon, kung gaano kamahal niya, ibili mo na lang ng bigas, diba? So, ganyan ang nangyayari sa mga ibang mga nanay na naghihirap at saka yung mga budget nila ay tamang-tama lang. Bibigyan ko kayo ng tips kung paano makabili ng manggang maganda. Ayan, amoy nyo yung pinakadulo niyan. Kapag nangangamoy siyang mangga at saka yung amoy niya kakaiba talaga, mabango. So, yung piliin nyo. At saka take note, yung bibili nyo mangga, hindi yung puro lahat ngayon kakainin. Pwedeng yung mga magtatagal siya ng mga ilang araw para naman sulit yung pera nyo kasi napakamahal nga ng mga bilihin ngayon kung hindi ka magiging wise na nanay, di ba? So sa mga wise na nanay diyan, kailangan talaga yung talagang kilatisi ng mga binibili. Hindi lang yung dampot ka ng dampot kasi kung dadampot-dampot ka lang tapos bandang huli, naku, mabulok pala yung nabili mo sa pakamahal niyan. Tignan nyo, ang lemon ay 70 pesos na yung ganyan lang. So, ayan, ito yung mga nakikita nyo, mga pomelo. Ayan, mas mahal yung binabalatan na yan kasi alam nyo, yung pagbabalat niyan mahal. Kung bibili ka naman ng buo, mahal din kasi makapal po ang balat ng melon. Ayan na pala ang pomelo. Ayan, dito yung mga mangga nila. Alam niyo yung mangga nito yung napakalaki. Australian mango yan. Titikman natin siya kung mas masarap yung Australian mango kesa dun sa mga ibang mga mangga. So, alam niyo naman, pag mga imported, napakalaki at mahal din yung bilihin. Alam niyo, parang isang kilo mahigit na ito. Napakabigat niya, napakalaki niya. Ito yung mga mangga, tingnan, nakikita niyo sa palad ko. Kalaki-laki niya talaga. Na-amaze talaga ako dyan. Kasi ngayon ko lang nakakita ng ganyan. Kala ko yung mga manggang maliliit lang kagaya ng mga Indian mango. Eto, kagaya nitong Indian mango nito, napakaliit lang pala niya, di ba? So, yung Indian mango maliit, kumpara mo naman dun sa kanina na napakabigat. So, ayan, titikman natin lahat yan para malaman natin kung gaano naman yung pagkakaiba nila. So, sa laki ba, malaki ba, kung malasa naman, kung maliit ba, kung masarap, di ba? Ito yung apple mango. Yan, nakatikim na ako niya. Medyo hindi ko bet yung apple mango kasi para sa akin, hindi ko siya bet talaga yung apple mango. Sorry for that. So, ito yung mga pinamili natin. Papauwi na pala tayo ngayon. So, may dadaanan pa pala tayong iba kasi hindi naman lahat dun binili ko dun kasi yung karamihan dun, wala naman dun yung mga bibilihin ko. Kaya, pupunta tayo sa ibang store kung saan nandoon yung mga binibili ko. So, take note, pag namamalengke kayo, kailangan kumain na kayo. Make sure busog kayo kasi pag hindi kayo busog, tapos lahat na makikita nyo restaurant, yan, suspect at prospect nyo yan para kumain kayo. Kung ang budget nyo yung tamang-tama lang yan para sa inyo mga pamimili. So, di ba? Gutom na gutom ka na, takam ka na, tsaka manghihina ka sa
sa pagbubuhat ng mga dadalhin mo. Kaya kailangan bago ka pumunta dyan, yung nakalista na lahat ng mga bibilhin mo. Tapos, nakakain ka na rin. Busog ka na. Para yung time talaga. Alam mo na yung time para sa grocery lang. Kasi minsan, napakadami rin ang ginugugol natin oras sa pag-grocery. Kasi, unang-una, pag may nakita ka, diba? Tapos, kung saan-saan ka pa pumupunta, kung saan-saan yung inaano mo. Pero, unless kapag nakalista, alam mo na kung saan ang pupuntahan mo. So, dito naman tayo pupunta sa mga Korean product. Ayan. Tingnan nyo ang cute naman ito kanilang pagkain. Parang plaplas siya, diba? Ayan. Alam nyo yung tawag niyan. Masarap din yan. Kaso napakamahal naman niya. Alam nyo ba, yung mga pagkain nila napakamahal. Imported yata eh. So, mahal-mahal din kasi naman ang mga ingredients na ginagamit nila dito. Kaya tamang-tama lang yung ano nila dito rin po malalaman at makakita ng maraming mga ramen, Jijang, Jijipag, lahat ng mga yan. Pag mga na ganyan, masarap din yung mga noodles nila dito, yung mga nila, ramen nila pag Korean. Kakaiba yun, hindi palaging laki. Ay, hindi pala noodles natin, parang sa atin, di ba? Magkaiba naman ng panlasan natin. So, ito yung tinatawag nilang egg roll, pero kwadrado naman siya. Kaya po siya naging kwadrado kasi pinaghiwa-hiwa yan. Nirolyo-rolyo po yung itlog na yan. Pagka rolyo-rolyo ng itlog na yan, nahihiwain mo, yan, kwadrado na siya. Hindi na egg roll ang tawag dyan, egg corbada. So, papauwi na pala ako ngayon. Ayan, mag-get ready na tayo kasi hapon na marami tayong ginawa for today. Bago man ako makauwi, magko-coffee break muna kami dito sa napakagandang tanawin, mag-unwind bago umuwi kasi pagod day to day. So, maraming salamat sa panonood sa mga videos ko. Please like, subscribe po tayo. Bye-bye!